Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to the part 2 of our review lecture. Again, ito po ay ginagawa po natin para, gaya ng sinabi ko, para lahat po tayo masaya. Para matulungan po kayong lahat na pumasa sa ikatlong quarter na pagsusulit na bukas at sa Martes. Again, welcome to the part 2 of our review lecture. Let's get started. Para po sa unang tanong, ano ang pangunahing paksa ng epiko? A. Kabaitan, B. Kabayanihan, C. Katapangan, D. Katapatan. So babalikan po natin, pag sinabi po nating epiko, ito po ay anyo ng panitikan na tumatalakay sa kabayanihan ng pangunahing tauhan o ng mga pangunahing tauhan. So sa pagpipilian, nabanggit sa ah, titik B ang kabayanihan. Yan po yung tamang sagot. Ang pangunahing paksa ng epiko ay kabayanihan. Number 2. Siya ay paborito ng lahat dahil siya ay may ginintuang puso. Ano ang ibig sabihin ng may ginintuang puso? A. Maalalahanin, B. Mabuti, C. Mapagmahal, D. Mapag-isa. Pag ang tao ay may ginintuang puso, siya po ay mabuti. Titik B. Number 3. Nagkasundo sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon. Ano ang ibig sabihin ng upa sa pangungusap? A. Renta, B. Pera, C. Kaukulang bayad, D. Salapi. So magtatanggal po tayo dito ng pagpipilian. At ang tatanggalin po natin ay titik A dahil ito po ay out of context. Okay? Renta. So, pipili po tayo ng best answer among options B, C, D. Upa, pera, kaukulang bayad, salapi. So, kung mapapansin po natin, ang pera at salapi ay synonymous, magkasing kahulugan. At ang pera o salapi ay maaaring maging o gamiting pambayad. So, ang tamang answer o tamang sagot po dito ay kaukulang bayad. Upa, kaukulang bayad, base po sa konteksto o pangungusap. Number 4. Alin sa sumusunod ang kahulugan ng ang nauuna ay nahuhuli at ang nahuhuli ay nauuna? Confusing ano? Ang nauuna ay nahuhuli at ang nahuhuli ay nauuna. Ito po ay pangungusap na ito ay mula sa kalimutan ko na. Ah mula sa kwento o parabolang ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. A. Mahalaga ang oras sa paggawa. B. Ang nahuhuli ay kadalasan ang unang umaalis. C. Kung sino ang naunang dumating ay siya rin unang aalis. D. Lahat ay may pantay-pantay na karapatan ayon sa napag-usapan. Ang tamang sagot po dito ay titik D, lahat ay may pantay-pantay na karapatan ayon sa napag-usapan. So, mayroon silang parehong bayad o upa batay po o base po sa kanilang napagkasunduan regardless sa oras o haba ng kanilang paglilingkod. Number 5, bilang isang anak, bakit kailangang sumunod sa payo ng magulang? A. Mapapabuti ang buhay mo. B. Magiging sikat ka sa social media. C. Mabibigyan ka ng medalya ng pagkilala. D. Masasangkot sa anumang kapahamakan. Ang titik D, hindi na po tama o hindi na po ito yung
possible answer. So either A, B, or C. Yung mabibigyan ka ng medalya ng pagkilala, pwede naman. Pwede rin naman magiging sikat ka sa social media, pero yung ah, pinakatamang sagot o best answer po dito ay titik A, mapapabuti ang buhay mo. Kapag ikaw po ay sumusunod sa payo o advice ng iyong o inyong mga magulang. Number 6, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng paglalarawan? A. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari. B. Bihagin mo si Sita upang maging asawa mo. C. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surupanaka. D. Nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat. So tinatanong dito yung ah, salitang naglalarawan o sa English, modifiers. In English, we have two modifiers, adjectives at adverbs. Sa Tagalog, pang-uri at pang-abay. So hanapin po natin yung salitang may pang-uri o pang-abay. Sa mga pagpipilian, ang titik D ang may pang-uri, pinakamaganda. Pinakamaganda ay pang-uri o adjective. So yan po ang tamang sagot. Number 7, anong akdang pampanitikan ang nagsasaad ng mga pangyayaring maaaring maganap sa tunay o totoong buhay? A. Alamat. B. Salawikain. C. Parabola. D. Sawikain. So ang salawikain at sawikain ay tatanggalin po natin sa mga pagpipilian. Ang matitira ay alamat at parabola. At ang tamang sagot po dito ay parabola. Number 8, ano ang pangunahing pinapaksa ng epiko? Again, pangunahing pinapaksa. Maaari naman yung ibang pagpipilian ay maging paksa, pero yung tinatanong ay pangunahing paksa ng epiko. A. Kabaitan. B. Kabayanihan. C. Katapangan. D. Katapatan. Ang tamang sagot ay kabayanihan. Ang epiko ay akdang pampanitikan na tumatalakay sa kabayanihan o heroism ng pangunahing o mga pangunahing tauhan. Number 9, ano ang tulang liriko na naglalarawan ng malungkot na damdaming nagpapaalala ng isang mahal sa buhay? Tulang liriko. Ang A. Alamat. B. Eleheya. C. Korido. D. Patula. Siyempre, tatanggalin po natin yung alamat kasi ang alamat ay hindi po tula. Ito po ay nasaan yung prosa o tuluyan. So, mali ang alamat. So ang pipili po tayo for our answer it's either rather Eleheya, Korido, Patula. Ang Korido po, ito po ay tulang pasalaysay na karaniwang may temang romansa, pakikidigma o relihiyon at naglalarawan ng mga pangyayari sa pamumuhay ng isang tao, pangkat o bayan. Pero hindi po yan naglalarawan ng malungkot na damdaming nagpapaalala ng isang mahal sa buhay. Ang tamang sagot, ito po ay tumutukoy sa eleheya. Ang eleheya ay tulang lirikong naglalarawan ng malungkot na damdaming nagpapaalala ng isang mahal sa buhay. Number 10, ito ay masining na akdang pampanitikang naglalarawan ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayaring kinabibilangan ng isa o ilang tauhan at nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. A. Alamat. B. Pabula. C. Parabola. D. Maikling kwento. Ang alamat, ito ay akdang pampanitikan na naglalarawan tungkol sa pinagmula ng isang bagay, pangyayari, at iba pa.
Samantala ang pabula ito ay akdang pampanitikan na kung saan ang mga pangunahing tauhan ay mga hayop, pwede rin namang halaman. Samantala ang parabola ito ay akdang pampanitikan na hango mula sa Biblia o banal na aklat. Ang tamang sagot, ang tinutukoy sa tanong ay maikling kwento, masining na akdang pampanitikan na naglalarawan ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayaring kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Number 11, alin sa mga pagpipilian ang tumutukoy sa pag-aaral kung paano nag-iba ang anyo at pinagmulan ng salita? A. Diskurso. B. Etimolohiya. C. Pang-ugnay di tunggalian. Ang sagot ay etimolohiya o etymology in English. Pag sinabi po nating etimolohiya again, ito po ay tumutukoy sa pag-aaral kung paano nag-iba ang anyo at ang pinagmulan ng salita. Number 12, ang sumusunod ay kabilang sa mga katangian ng Eleheya maliban sa A. Pag-aalaala, B. Paghihinagpis. C. Pagpapakasakit. D. Pagpaparangal. Ang tamang sagot, ang ilheya ay pwede tungkol sa pag-alaala, pwede tungkol sa paghihinagpis, pagpaparangal. Pero hindi po ito tungkol sa pagpapakasakit. So ang tamang sagot dito ay pagpapakasakit. Number 12, ito ay ah, mula sa salitang Latina diskurso na nangahulugang running to and from. Ano ang tawag dito na naiuugnay sa pasalita at pasulat na komunikasyon? So, sa tanong pa lang, meron na tayong clue kung ano yung tamang sagot. Ito ay diskurso. Number 14. Last, sa bandang huli, napagtanto ni Ana na mali ang kanyang naging desisyon. Sa bandang huli, napagtanto ni Ana na mali ang kanyang naging desisyon. Anong uri ng akdang panandang pandiskurso ang may salungguhit? A. Pananda sa pananaw ng author. B. Pananda sa pagbibigay ng kondisyon. C. Pananda sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. D. Wala sa bandang huli. Na-realize niya na mali yung kanyang pasya o desisyon. So, consequence. Okay? Consequence, ito ay pananda sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Okay? Yun po ay titik. C. Sa bandang huli ay isang pananda sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Dito po nagtatapos ang part 2 ng review lecture. Inaasahan ko na ah, papasa po ang lahat sa ikatlong kwarter na pagsusulit. Again, I wish you all good luck in your quarter 3 assessment. Ipasa ang exam and always make your parents proud.